Wait lang, Teresa. Tumatawag si Mommy. Hindi ko alam kung bakit. Alam mo naman yun. Masyadong busy kaya alam ko importante sasabihin nun kaya tumawag siya. Paalam ni Raymond. Tumango lamang siya. Ito naman ay tumayo na mula sa pagkakaupo. Naiwan silang dalawa ni Leon sa hapagkainan. Wala silang imikan. Ang kanyang isip ay okupado ng kanyang natuklasan at kung papaano matutulungan si Raymond. Teresa, after lunch aalis na ako. Mag-iingat ka dito. Sana maging masaya na kayo ni Raymond. Wika ni Leon sa kanya. Salamat. Leon, wala ka bang sasabihin sa kanya bago ka man lamang umalis? Tanong niya. Wala man lamang ba itong balak na ipagtapat kay Raymond ang totoo na magkapatid ng mga ito? Anong sasabihin? Bakit, Teresa? May dapat ba akong sabihin sa kanya? Balik tanong nito sa kanya. Wala, Leon. Kalimutan mo nang sinabi ko. Nauutal na sagot niya dito. Wala yata itong balak na sabihin sa kapatid itong totoo. Baka nagsiselos ito dahil hindi ang magandang relasyon nito sa ama. Pero hindi naman niya masisisi si Leon. Kaya lang may sakit si Raymond at may taning na ang buhay nito. Kaya dapat lamang na malaman ng pamilya nito. Bigla siyang napaisip. Mayaman ang ama ni Leon. Baka ito ang makatulong kay Raymond para sa pagpapagamot nito sa ibang bansa. Oo nga, bakit di niya naisip yun? Si Leon ang sagot sa problema ni Raymond. Pero magmumukha naman siyang chismosa kapag siya mismo nagsabi. Maya-maya ay biglang nakarinig siya ng malakas na kalabog. Si Raymond! Bulala si Teresa saka tumakbo siya patungo sa sala. Sumunod naman sa kanya si Leon. Diyos ko, Raymond! Sigaw niya nang maabutan itong nakahandusay sa sahig. Wala itong malay. Ano nangyari sa kanya? Madali ka, Teresa. Buksan mo ang pinto. Utos sa kanya ni Leon. Ito naman ay pinangko si Raymond. Tila hindi nito alintanang bigat ng lalaki. Tinakbo naman niya ang pinto para mailabas si Raymond. Mabilis sila nagtungo sa kotse. Lola Somalia, sumunod po kayo sa ospital. Naisigaw na lamang ni Teresa sa humahango sa matandang napansin sila. Yun lamang at pinaharurot na ni Leon ang kotse nito. Raymond, please, lakasan mong loob mo. Huwag mo kaming iiwan. Bakit kasi tinago mo pa ang lahat? Sana hindi ka napagod sa kakagala natin. Raymond, please, lumaban ka. Ikakasal pa tayo, hindi ba? Please, imulat mo ang mata mo. Umiiyak na wika ni Teresa. Habang marahang niyuyugyug ang wala pa ring malay na si Raymond. Anong ibig mong sabihin, Teresa? Tanong naman ni Leon sa kanya. Hinuli pa ang kanyang mata sa salamin na nasa harapan ng kotse. Kanina ko lang nalaman, Leon. May brain cancer siya. Stage 3. Ang sama-sama ko. Ako may kasalanan kaya mabilis siyang manghina ngayon. Hindi ko man lamang nahalata. Tapos aya pa ako ng aya sa kanya. Umiiyak na sagot ni Teresa dito. Ano? May sakit sa Raymond? Brain cancer? Pabulala sa tanong nito. Oo, Leon. At may taning ng buhay niya. Hindi na siya magtatagal. Wika niya habang umiiyak. Hinaplos niya ang pisngi ng wala pa ring malay na si Raymond. Hindi pwede to. Diyos ko, bakit po? Matagal kaming nangulila sa kanya, tapos ngayon? Garalgal ang boses na wika ni Leon. Tumingin siya dito, kunway nagtatanong ang mga mata. Kapatid ko siya, Teresa. Siya ang matagal nang hinahanap ni Papa ang anak niyang nawawala. Paliwanag nito. Alam ko, Leon. Hindi sinasadyang narinig ko ang pag-uusap ninyo ng papa mo. Wika niya dito. Halatang medyo nagulat ito sa sinabi niya. Ano ba ang sinabi niya sa'yo, Teresa? Wala na daw bang pag-asa kahit sa mailalim siya sa brain surgery? Tanong nito. Pero nakatutok pa rin ang mata sa daan, lalo pa at medyo malubak. Halos 1 oras din kasi ang biyahe patungo sa bayan. Meron pa yan, Leon. Kahit hindi sabihin ng doktor habang may buhay may pag-asa. Lalo pa't stage 3 pa lamang ang cancer niya. At bata pa siya kaya malaki ang chance na gumaling pa siya. Ang problema ay pera. Malaking halagang kakailanganin para makapagpagamot siya. Wika niya. Pinahid niya ang luha sa kainayos ang ulo ni Raymond. Niyakap na lamang niya ito para hindi ito matumba. Walang problema sa pera. Ako ang bahala. Kahit ibenta ko lahat ng ari-arian ko. At sigurado kapag nalaman nito ni Papa, siya mismo magpapagamot kay Raymond. Diyos ko. Muntik na pala kaming mahuli. Paano nalaman kung hindi lumapit ang mami niya kay Papa? Diyos ko, salamat po't hindi ninyo hiniyaang mawala sa amin si Raymond. Wika ni Leon. Raymond, narinig mo yon?
Sabi ko naman sa'yo, habang may buhay may pag-asa eh. Andito ng kuya mo, pati ang daddy mo. Sila ang bahala sa lahat. Kaya please ha, lumaban ka. 'Di ba gusto mong maikasal ka sa akin? At mamuhay tayo na magkasama bilang mag-asawa. Eto na oh, matutupad na yun. Kaya please, lumaban ka ha. Naluha na namang wika ni Teresa. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Leon. Mababanaag ang lungkot sa mga mata nito. Iniiwas na lamang niya ang tingin dito. Kahit anong mangyari, tuto pa rin niya ang pangako niya kay Raymond. Gagawin niyang lahat mabuhay lamang ito. Ilang sandali lang at narating na nilang maliit na ospital sa kabayanan. Agad naman silang inasikaso doon. Sinuri agad si Raymond ng doktor at tinanong siya tungkol sa medical history ng pasyente. Sinabi niyang wala siyang alam pero natuklasan lamang niya na may brain cancer ito. Tinapat sila ng doktor na wala silang magagawa sa pasyente dahil isang maliit na ospital lamang sila. Pinayuhan sila na dalhin na lamang sa malaking ospital ang pasyente dahil hindi raw magandang lagay nito. Wala rin kasi mga makabagong equipment ang ospital. Kulang na kulang kasi talaga sa pasilidad iyon dahil syempre maliit na ospital lamang at sa probinsya pa iyon. Hindi nga naman kaya ng mga ito ang manggamot ng cancer patient. Pinagpapasalamat na lang nila, nagising na si Leon. Ilang araw na niyang napapansin na matamlay at nanghihina ito. Akala lang naman niya normal lang yun dahil napagod. Yun pala hindi na magandang kalagayan nito. Ang sabi ng doktor, sa kalagayan ni Raymond ngayon, dapat daw sumailalim sa chemotherapy si Raymond. Naisip tuloy ni Teresa, hindi kaya mas pinili nitong kasama siya kaysa magpakimo ito? Raymond, kamusta ka na? Garalgal ang boses sa tanong ni Leon dito. Tumingin lamang dito si Raymond. Halatang may dinaramdam ito dahil namumutla ang mukha, maging ang labi nito. Okay lang ako, Leon. Nabigla lang ako sa pinagtapat ni Mommy. Kaya siguro hindi ko na kontrol ang sarili ko at nawalan ako ng malay. Pero okay na ako. Wala na kayong dapat ipag-alala. Nakangiting wika nito. Babalik na tayo sa Maynila, Raymond. Kailangan mong sumailalim sa chemotherapy para gumaling ka. Wika naman niya dito. Hindi, Teresa. Hindi ko kailangan yun. Mas manghihina ako kapag pinagpatuloy ko pa kaya hayaan mo na lamang akong makasama kita at ang mga kamag-anak ko sa natitira ko pang sandali dito sa mundo. Tanggi nito. Napatingin naman si Teresa kay Leon. Sinasabi ng tinging iyon na ito ang kumausap kay Raymond. Dude, sabi mo nakausap mo na si Sandra. I mean, Tita Sandra. Ano ang sinabi niya sa'yo? Tanong ni Leon. Hindi ka agad sumagot si Raymond. Tila tinatansya pa nito ang sasabihin. Nakilala ko ng tunay kong ama. Hindi pala talaga kami iniwan ni Mommy. Siya si Bernardo de la Torre, ang ama ni Leon. Wika nito. Alam mo na rin pala, kagabi ko lamang dinalaman ng lahat. Wika na lamang ni Leon. Kaya nga ako nagulat. Hindi ko alam, Leon. Nahihiya tuloy ako dahil alam mo na ang tungkol kay Teresa. Mahinang wika nito. Kuya na lang. Simula ngayon, kuya na ang itatawag mo sa akin. At simula ngayon, hindi na ako magiging hadlang sa inyo ni Teresa. Aasikasuhin ko na rin ang annulment papers namin para kapag nais niyo magpakasal, ay wala ng problema. Pero dude, bago yan, kailangan mo muna magpagaling. Mangako ka, nagagaling ka. Dahil sobrang haba ng panahong hinintay namin ni Papa na makasama ka. Hindi yun tumitigil sa paghahanap sa'yo, kaya please, mangako ka na, magpapagamot ka. Wika naman ni Leon. Halata ang pagpipigil na maluha. Napasinghot-singhot si Raymond. Pinipigilan din ang maluha. Sorry kuya, pero mukhang huli ng lahat sa akin. Hayaan nyo nang hanggang sa huling sandali ay makasama ko kayo. Gusto kong dito gugulin ang mga huling sandali ng aking buhay. Sinabi ko na rin to kay Mommy kaya uuwi na siya rito at maging si Lola. Hindi ko lang alam kung siguradong sasama ang daddy natin. Pero ang sabi ni Mommy, na ipagtapat na kay daddy ang totoo kaya sasama raw sila dito. Kasamang pamilya mo. Kaya hindi na rin sobrang lungkot kapag dumating ng oras ko. Kuya, isa pa, kasama ko si Teresa. Gusto ko sana makasal kami kaya lang, hindi pa pwede dahil hindi pa analang kasal ninyo. Tsaka, nahihiya ako sa'yo kuya. Pero mahal ko si Teresa. Kaya kong mapupwede sana. Maari ko bang ihingay ng kamay niya sa'yo, Kuya Leon? Naluluhang wika nito. Napakagat labi naman si Teresa. Mahal niya pa rin si Leon pero hindi naman niya hahayaang masaktan si Raymond. Kaya kung hilingin ito iyon sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na tanggapin ang nais ng pagpapakasal nila. Mangako ka muna sa akin, Raymond. Mangako ka sa harap ni Teresa na magpapagamot ka matapos ninyo magpakasal.
Wala kang dapat alalahanin sa gastos. Siguradong si Papa pang gagawa ng paraan para gumaling ka lang. Kaya please, mangako ka sa akin at kay Teresa. Sobrang daming panahon ang nawala sa atin. Nagkainitan pa nga tayo minsan. Yun pala, ikaw yun. Ikaw pala nakababata kong kapatid. Kaya mangako ka. Kahit sa Teresa, alam kong ito rin ang gusto. Mahabang pahayag ni Leon. Oo, Raymond. Gusto ko gumaling ka. Gusto kong humaba pang buhay mo para magkasama pa tayo, hindi ba? Sabay pa nga tayo mag-e-enroll, hindi ba? Kaya please, pumayag ka na magpagamot sa ibang bansa. Andito na ang kuya mo, pati na ang daddy mo. Gagawin nilang lahat para gumaling ka lang. Kaya please naman no, pumayag ka na. Pakiusap niya dito. Sabihin mo sa akin, Teresa, may pag-asa pa ba ako mabuhay? Kapag ba naoperahan ako, gagaling na ako? Pwede na ba kitang makasama hanggang sa pagtanda? Lumuluhang tanong nito. Tila lumabas na ang lahat ng takot at tinitago nito sa dibdib. Nilapitan niya ito. Yumakap naman ito na mahigpit sa kanyang bewang at tila batang umiyak ng umiyak. Ang totoo kasi, Teresa, takot at takot ako. Ayoko pang mamatay. Ang dami ko pang gustong gawin. Napakarami kong pangarap. At kasama ka sa pangarap na yun. Pero natatakot akong muli na namang mabigo. Yung aasa akong muli pero sa huli, mamamatay din pala ako kasi walang lunas ang sakit ko. Kaya please, sabihin mo sa akin kung talagang may pag-asa pa ako. Umiiyak na pagsisiwalat ito ng nararamdaman. Nakita niyang tumalikod si Leon. Marahil ay ayaw nitong makitang umiiyak si Raymond ng ganon at maging siya. Pero umaalog na rin ang balikat ito. Kaya batid niyang humahagulhol din ito. Oo naman, Raymond. Ano ka ba? Kahit na 25% na lang ang tsansa, ilalaban pa rin natin yun. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, kaya please, mangako ka. Magpapagamot ka para sa sarili mo at para na rin sa aming mga nagmamahal sa iyo. Pilit niyang tinatagan ang boses pero pumipiyok pa rin talaga siya. Patuloy din ang kanyang pagluha at ganoon din si Raymond. Sige, Teresa, pero bago yan, nais kong magpakasal na muna tayo. Kapag naging okay na at pwede na tayo, gusto kong ikaw maging lakas ko para kayanin ko. Teresa, hindi man itong perpektong lugar para sa tanong na ito pero sana, tanggapin mo. Lumuluhang wika nito. Tsaka pinahid ito yun at seryosong tumingin sa kanya. Kinakabahan siya pero handa na siya. Handa na siyang gawin ang lahat, mabuhay lamang si Raymond. Will you marry me? Nag-aalang ang tanong nito. Oo naman, Raymond, ano ba yun? Handa ako makinig. Nauutal na tanong niya. Pinahid din niyang luha. Saglit siyang natigilan. Napatingin siya kay Leon na nooy nakaharap na sa kanila. Tumango ito ng bahagya pero mababanaag ang pait sa mga mata. Ibig sabihin nito, pumapayag na itong tanggapin niya ang proposal ni Raymond. Napabuntong hininga si Teresa at saka ngumiti kay Raymond. Mahal niya si Leon pero si Raymond ang palagi nandyan para damayan siya. Kaya bakit pa siya tatanggi? Ito lang din ang paraan para magkaroon to ng lakas ng loob na makapagpagamot sa ibang bansa. Yes, Raymond. I will marry you. Lumuluhang sagot ni Teresa dito. Hindi niya mabatid kung luha ba iyon ng kasiyahan o lungkot. Nakauwi din ang hapong iyon sa bahay ng lola nito si Raymond. Siyempre kasama sina Leon at Teresa, maging ang lola Somalia nito at lolo Amon na talagang hindi pumayag na hindi magtungo sa ospital kahit pa sinabi nila na uuwi na rin sila. Ayaw na kasing manatili ng matagal ni Raymond sa ospital dahil para daw siyang nanghihina sa amoy. Sa pag-uwi naman ng mga magulang nito, baka pag-usapan ang pagpapagamot nito sa ibang bansa. Kanina, nang tumawag ang mga ito at na lamang naisugod sa ospital si Raymond, agad nagpa siya mga itong umuwi na ng probinsya dahil sobrang nag-aalala na ito sa anak. Kaya siguradong mamayang gabi, darating na mga ito. Nagpapahinga na si Raymond sa silid nito. Sinamaan niya ito hanggang sa makatulog. Mas mainam na rin yun dahil panakanakang masusumpong ang sakit ng ulo nito. Nakita niya si Leon sa may terrace. Babalik na sana siya sa loob ng bahay, ngunit nakita na siya nito. Magpapahangin lang sana ako. Andito ka pala. Nauutal na wika niya. Salamat sa pagtanggap sa proposal ng kapatid ko, Teresa. Alam kong mahirap ito para sa iyo at syempre, para sa akin. Lalo pat may nakaraan tayo pero ito lang ang natatanging paraan para lumakas ang loob niya. Hindi ko alam na matagal ko na palang nakikita at nakakasama ang kapatid ko. Hindi man kasi kami okay ni Papa, mahal na mahal ko mga kapatid ko. Kahit na kapatid ko lamang sila sa ama.
Mahabang pahayag nito. Walang anuman yun. Kahit naman hindi ka pumayag, ito talagang balak namin noon pa. Ang tanging hadlang nga lamang ay ang annulment natin na hindi pa na-approve. Pero pag okay na yun, siguro kahit nabiglaan lang at mabilisan. Nais kong sa simbahan kami ikasal para naman may basbas. Siguro naman kapag sa simbahan kami ikasal ay magiging maayos ang lahat. Hindi ko na siguro mararanasan pa ang katulad ng mga naranasan ko sa'yo. Walang basbas mula sa simbahan ng kasal natin, kaya siguro humantong tayo sa ganito. Pero kapag gumaling na si Raymond, titiyakin kong hindi sa paghihiwalay ang kahahantungan namin. Darating ang panahon, magiging pagmamayari din niya ang puso ko. Mahabang wika ni Teresa. Napabuntong hininga ito ng malalim, tsaka tumanaw sa malayo. Sorry Teresa, napakalaki kong tanga noong mga panahong pagmamayari pa kita. Hindi ko nakita ang halaga mo pero hayaan mo. Hindi na ako magiging hadlang sa ikaliligahan ninyo. Ang hangad ko lamang sa inyo ng kapatid ko, maging masaya at payapa ang inyong pagsasama. Kapag tagumpay ang surgery ni Raymond, ibibili ko kayo ng bahay bilang regalo ko sa inyong dalawa. Sabihin nyo lamang kung saan ninyo gusto. Wika nito. Bakas ang lungkot sa boses. Hindi na, Leon. Baka naisip niya na dito na lamang kami manirahan. Payag ako basta kasama ko lang siya at matiyak ang kaligtasan niya. Tanggi ni Teresa sa alok nito. Ikaw ang bahala. Kapag dumating na sina Papa mamayang gabi, tuloy na ang pagbabalik ko sa Maynila bukas. Aayusin ko sa lalong madaling panahon ng annulment natin para maikasal na kayo ni Raymond. Wika nito. Tila hirap pang bigkasin iyong maikasal. Sige, tatawagan ko rin sina Mama at Papa para maging handa sila. Ayoko mabigla na lamang sila sa naging desisyon ko. Wika niya dito. Nakakalungkot lang na itong kinahinat na natin, Teresa. Sobrang nasasaktan ako dahil hindi talaga kita makakasama kahit kailan. Kapag naiisip ko na ikakasal ka na kay Raymond, parang pinipiga ang puso ko. Siguro ito ng karma ko dahil sa mga kawalang hiyang ginawa ko sa'yo noon. Inaamin kong mahal na mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, kahit na sinasabi ko sa'yong nagpapasalamat ako dahil sa pagtanggap mo sa kapatid ko, iba ang sakit na dulot niyon dito sa dibdib ko. Parang may punyal na paulit-ulit tumutusok sa aming puso. Pero para sa kapatid ko, sisikapin kong makayang lahat ng sakit na dulot ng pagpapakasal ninyo. Mahal ko ang kapatid ko. Hindi ko naman akalain na iisang babaeng mamahalin namin. Pero dahil sa kalagayan niya, Teresa, ipapaubaya na kita sa kanya. Masakit pero bahala na. Basta't maging okay lamang ang kapatid ko. Mahabang pahayag ni Leon. Napapikit siya ng mariin, tsaka napabuga ng hangin. Hanggat nakikita at kasama niya si Leon, hindi talaga mawawala ang pagtingin niya dito. Ang lahat ng sinasabi nito ay nagiging sanhi para mahirapan ang kanyang kalooban. Sabi ng isip ni Teresa, si Raymond lamang ang dapat isipin niya. Pero taliwas kasi ang sinasabi ng kanyang puso. Si Leon ang sinisigaw noon. Okay lang Leon. Siguro ito talaga ang kapalaran natin. Kahit papaano natuto na tayo sa ating pagkakamali. Tsaka tapos na ang lahat ng iyon. Kalimutan na lamang natin ang lahat. Aalis na muna ako ha. Tatawagan ko lang sina Mama at Papa. Paalam niya rito sabay talikod. Walang lingon-likod dahil hindi niya napigilang pumatak ang kanyang luha. Walang duda na mahal niya pa rin talaga si Leon. Pero tapos na ang lahat sa kanila kaya dapat mag-focus na lamang siya kay Raymond. Nasundan na lamang ng tingin ni Leon sa Teresa. Sa isip nito, ang daming nasayang na sandali noong nasa piling niya ito. Ang dami niyang pagkukulang dito. Ngayong pag-aari na ito ng kanyang kapatid, ba't hindi niyang mapapabuti na ito? Samantala, ano bang gulo na naman niyang pinasok mo, Teresa? Anong sabi mo? Magpapakasal ka ulit sa kapatid ni Leon? Eksaheradang wika ng mama ni Teresa. Mama, Papa, this time ako na po may kagustuhan ito. Buo na pong loob ko lalo pat sa gagawin kong ito ay maililigtas ko po ang future husband ko. May sakit siya, Ma. At malaking tulong sa kanya kapag palagi niya akong kasama. Paliwanag niya dito. Anak, umuwi ka na lang kaya dito sa atin. Kesa kung san-san ka nagpupunta. Isa pa hindi mo kailangan pumirma ng annulment dahil hindi naman namin naparehistro ang kasal ninyo. Nawala na rin sa isip ko nang bagitin yan sa inyo ni Leon noon. Dahil balak din namin ng papa mo na ipakasal kayo sa simbahan. Kaya lang, ganyan nga ang nangyari. Mahigit 2 months pa lamang kayo nagsasamay, naghiwalay na kayo. Hindi rin naman namin alam na ganyan ang ugali ng Leon na yun. Pero nak, mas makakabuting umuwi ka na lamang dito sa atin. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Kami ang may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. Nagpadalos-dalos kami noon.
Kaya Teresa, umuwi ka na ha? Iwan mo na ang pamilyang iyan. Mahabang pahayag ng kanyang mama. Ngunit walang ibang natandaan si Teresa sa sinabi nito kung hindi ang tungkol sa kasal nila ni Leon na wala naman palang bisa dahil sa hindi iyon naparehistro. Isa pa, madaling araw at ni walang preparasyon para sa kasal kaya bakit di man lamang niya naisip yun noon? Pero kung naiparehistro sana ng mga itong kasal nila o kahit isa man lamang sa kanila ni Leon na nagparehistro, di sana may bisa ang kanilang kasal. Pero hindi. Walang nagparehistro kaya ang ibig sabihin lamang nun, umpisa pa lamang ay huwad na ang kasal na iyon. Maging ang ilang buwan niyang paghihirap sa piling ni Leon ay wala naman palang saysay. Simula umpisa hanggang sa makipaghiwalay na siya, ang lahat ng iyon ay huwad lamang pala. Hindi niya napigilan ng sarili. Naluha siya dahil sa hirap na dinanas niya sa kamay ni Leon. Tapos malalaman niya na wala naman palang basihan ang lahat ng iyon. Dahil umpisa pa lamang wala nang bisa ang kanilang kasal. Parang gusto niyang isumbat iyon sa mga magulang. Pero wala naman siyang karapatan dahil siya rin naman ang punot dulo ng lahat. Hindi po ako uuwi dyan, Mama, Papa. Tatawagan ko na lamang po kayo kapag nakaayos na po ang lahat. Nasa inyo na lamang po kung a-attend kayo sa totoo kong kasal o hindi. Seryosong wika ni Teresa, saka pinatay ang call. Nagtungo siya sa kwarto. At doon umiyak ng umiyak. Gusto niyang ilabas lahat ng sama ng loob niya sa sinapit niya sa kamay ni Leon. Tapos, huwad lamang naman pala ang lahat. Kahit yung papel na lamang sana nila, yung marriage contract na lamang totoo sa kanila. Kasi kahit pagsasama nila ay huwad na iyon. Kahit sana man lamang yung kasal na naging totoo. Pero may naganap ng seremonya ng kasal pero wala namang bisa. Ang sakit lang sa part niya. Ang hirap ng tiriis niya tapos ito lamang palang mapapala niya. Sa bagay, may maganda rin namang dulot iyon. Mapapadali ang kasal nila ni Raymond at titiyakin niyang hindi na iyon fake, katulad ng kasal nila ni Leon. Totoo ba, Teresa? Maaari na tayong ikasal? Oh, Diyos ko, salamat po. Masayang bulalas ni Raymond. Oo, Raymond, walang bisa ang kasal namin ni Leon. Hindi na kasi namin naharap na maiparehistro iyon. At maging ang mga magulang ko hindi rin naiparehistro iyon kaya kahit bukas na bukas, maaari na tayong ikasal. Nakangiting wika ni Teresa dito. Totoo ba ang lahat ng ito, Teresa? Gulat na tanong din ni Leon. Yun ang sabi ng aking mama. Ganun ba talaga kawalang halaga sa iyo ang kasal natin, Leon? Kaya hindi mo naisiping i-check man lamang kung rehistrado ba? Sa bagay, naalala ko nga palang wala naman akong pinirmahan na kahit ano nung kinasal tayo dahil biglaan. Sagot ng Teresa dito na may bahid ng panunumbat. Hindi na lamang ito umimik. Nagbaba na lang ito ng tingin at tila hindi kayang salubungin ang nanunumbat niyang tingin dito. Tamang-tama, uuwi na mga magulang ko. Teresa, maaari bang papuntahin mo ang parents mo dito? Kung sa lugar niyo pa kasi natin idadaos ang kasal, parang hindi ko nakakayaning magbiyahe pa. Pakiramdam ko kasi bigla na lamang ang panghihina ng katawan ko. Kahit nung panay-gala pa tayo last week, pinipilit ko lang nun para maging masaya ka, Teresa. Sorry dahil mukhang hindi ko na kaya. Wika ni Raymond. Ano ka ba, Raymond? Okay lang yun. Tsaka natawagan ko na sina mama. Bukas sasabihin ko sa kanilang magtungo na sila dito. Gusto kong nandito sila sa kasal ko. Sa totoo kong kasal kaya hindi na ako makapaghintay pa. Nakangiting wika ni Teresa dito. Salamat, Teresa. Nakakahiya lang nagpropose ako sa'yo ni walang singsing. Pero nagsabi ako kay Tita Blessy, yung alahera kong tiyahin na gawan ako ng wedding ring natin. Sinabi ko na i-rush ang paggawa dahil baka sa sunod na buwan may kasal na tayo pero mukhang mas mapapadali, Teresa. Mukhang dapat magpasalamat ako sa mga magulang mo dahil sa hindi pagpaparehistro ng inyong kasal ni Kuya. Nakangiting wika ni Raymond. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang mahalaga mapabilis ang pagpapakasal natin para maisaayos na rin ang pagpapagamot mo sa ibang bansa. Nasabi na lamang ni Teresa. Napansin niyang napatiimbagang si Leon. Tumalikod ito at lumabas ng bahay na laglag ang balikat. Teresa, sa room muna ako ha? Maya-maya nandito na sina mama kaya maliligo muna ako. Hindi naman siguro masamang maligo ng gabi. Paalam nito sa kanya. Oo naman, dapat magpapogi ka dahil makikilala mo ng daddy mo at mga kapatid mo. Nakangiting wika ni Teresa dito. Sige, salamat love. Yun lang at umalis na ito. Sumunod naman siya kay Leon sa terrace. Napansin niya ang pasimpleng pagpunas ng luha nito na makita siya. Oh, bakit ka pa lumabas dito, Teresa? Malamig na kaya dun ka na lamang sa loob. Ako na lang maghihintay sa kanila.
Wika nito sa kanya. Okay lang, Leon. Kanina nang sabihin ni Mama tungkol na walang bisang kasal natin, naiyak talaga ako ng sobra. Sobrang hinanakit ko kasi dinanas ko pala mga bagay na yun sa'yo nang walang basihan. Ang saklap, hindi ba? Pero kahit ganon, thankful pa rin ako kasi ngayon, mas mapapabilis na ang pagpapakasal namin at mapapabilis na rin ang pagpapagamot ni Raymond. Kaya kahit na masakit ang pangyayaring yun sa akin, ipinagpapasalamat ko na rin. Ngayon, walang ibang mahalaga sa akin kundi si Raymond lamang. Pahayag niya rito. Wala akong tutol doon, Teresa. Naiiyak lang ako dahil sa natuklasan ko. Ako din ang may kasalanan. Hindi ko man lang naisip na iparehistro ang ating kasal. Masyado ako nagpadala sa galit ko. Sa galit na wala namang katuturan. Nahihiya lamang ako aminin noon na nahuhulog na ako sa iyo. Kaya idinaan ko sa galit ang lahat. Patawad, Teresa. Ngayong ikakasal na kayo ni Raymond, kailangan tanggapin ko ng lahat. At kung mabigyan man tayo ng pagkakataong magkakilala sa susunod nating buhay, sana doon bigyan ako ng pagkakataong makasama kita. Maging asawa at magkaroon ng maraming anak. Ito kasi talaga ang pangarap ko. Yun nga lang dahil sa kagaguhan ko na wala ka na ng tuluyan sa akin. Ngayong nagawa ko ipabaya ka na sa kapatid ko. Siguro naman tama naging desisyon ko. Ayoko may pagsisiyan pa sa huli. Alam ko namang mapapabuti ka sa kanya, Teresa. Mahal na mahal kita, Teresa. At patawad sa lahat-lahat. Tila hirap na wika nito habang lumuluha. Alam niyo yung pakiramdam na ang lalaking dati puro pahirap at puro pasakit ang dulot? Eto sa harap mo ngayon, lumuluha. Walang takot ay pakita sa iyong kahinaan niya. Nadala na rin si Teresa ang saklap ng kinahantungan nila. Mahal nila ang isa't isa pero dahil sa mga nangyari sa pagitan nila, hindi na pwede pang malimis silang magsama. Lalo na't nandiyan si Raymond. Teresa, pwede ba kitang mayakap kahit ngayon lang? Hiling nito. Tumango sa Teresa ng bahagya. Marahan naman siyang kinabig nito. Niyakap siya at hinalikan ang kanyang buhok. Naramdaman niya ang bahagyang pagyugyug ng balikat ito. Meaning umiiyak pa rin to kaya naman gumanti siya ng yakap dito at marahang hinagod ang likod nito. Walang kahit anong salitang namutawi sa bibig nila. Tahimik lamang silang lumuha. Tanging mga puso lamang nila nag-uusap. Damang-daman niya ang bilis ng tibok ng puso nito. Naramdaman niya ang paghaprot nito sa kanyang buhok at ilang beses pa nitong hinalikan iyon. Kung po pwede lamang tumigil ang oras para manatili na lamang sila ng ganoon. Palabas noon si Raymond para tawagan si Teresa, ngunit nakita niyang nag-uusap ang dalawa. Narinig din niya ang lahat ng pinag-usapan ng dalawa. Nakaramdam siya ng awa para sa mga ito, lalo pa sa kanyang kulay Leon na nagpaubaya lamang sa kanya. Dahil kapatid siya nito at may sakit pa. Siguro kung hindi siya umeksena sa pagitan ng dalawa, baka nagkaayos na mga ito at nagsasama pa rin. Pero mahal niya si Teresa. Hindi naman niya hinangad na gamitin ang sakit niya para mapanatili ito sa tabi niya. Kaya lang nangyari na. Tsaka kailangan niya si Teresa para gawing lakas niya para lumaban pa sa buhay. Ipinasya niyang bumalik na lamang sa loob. Hahayaan na muna niya ang mga ito. Alam niyang kailangan pa namang ito ng panahong makapagpaalaman sa isa't isa. Patawad, kuya. Patawad, Teresa. Kung naging hadlang ako sa pagmamahalan ninyong dalawa. Wika niya sa kanyang sarili. Mahalaga sa kanyang kuya Leon. Lalo pat kahit na hindi magandang nakaraan nila, ay pinili pa rin itong ipabaya sa kanya si Teresa. Pero mas mahal niya si Teresa. At ito ang nag-iisang pangarap niya. At kapag tuluyan na nga siyang gumaling, titiyakin niyang hindi na ito maling luluha at malulungkot sa piling niya. Ngayong nalaman ni Teresa na walang bisa ang kasal nila ni Leon, matuloy na kaya ang kasal nila ni Raymond? Tuluyan na kayang maputol ang relasyon na nag-uugnay kina Teresa at Leon? Mapahintulutan pa kaya ng Panginoon na bigyan ng pangalawang buhay si Raymond para makasama nito si Teresa at ang mga mahal nito sa buhay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.